Indeed, great is the faithfulness of our Lord. Napakatapat sa atin ng Panginoon, kaya naman dapat suklian din natin ang katapatan. At sa napakahabang panahon, naging napakatapat ng Panginoon sa pagbibigay ng kaayusan, pananalig, pag-asa, katuruan at kaligtasan sa napakaraming tao, lalong-lalo sa mga masigasig na mananampalataya. Napakaraming panahon na ang Biblia na kinakatagpuan natin ng mga turo, pangako, salita ng Diyos ay talagang naging matibay na sandigan, tungtungan, sandalan, bubong ng napakaraming tao. Indeed, the Bible has been very, very much used by the Lord to bless us. However, it has also been misused by some people over some time, and sometimes it gets very much criticized. At lalong-lalo sa panahon na ngayon, ang freedom of speech, the information technology, there are people who find more and more reasons to criticize the Bible and what should be the stand of people like us who believe in it, whose lives depend on it, and whose lives are defined, colored, shaped, and in fact flavored by it. At yan ang ating tatalakayin ngayon. Marami mga nagkikriticize sa Bible, marami daw inconsistencies, maraming contradictions. Ano nga ba ang kanilang mga pangangatwiran at ano nga ba ang tugon natin sa ganyang mga iba't ibang ideya? Ang mga mananampalataya naman, ang sagot sa mga criticism na yan ay apologetics. Kaya marami mga Kristiyano ay tinatawag na apologists. What's apologetics? It's defending a position, often a religious position. Sometimes apologetics goes to absurdity and to extreme denial of facts. So anong napakagandang balancing pananaw sa mga criticism sa mga tao tungkol sa Biblia at sa ating pananalig dito at kung paano tayo nito patuloy na matutulungan. Ang ating pag-aaral ngayon sa pagpapala ng Panginoong Diyos, pinamagatan natin open and close quotation, contradictions in the Bible, both sides now. Dapat nating makita kung paano ang pananaw ng sandaigdigan at ano naman ang ating paninindigan. What are some of the so-called contradictions in the Bible? Isang tanong, does God tempt anyone? Tinutokso nga ba ng Diyos ang tao? James 1:13, God cannot be tempted by evil, and He doesn't use evil to tempt others. And yet, Matthew 4:1, the Holy Spirit led Jesus into the desert so the devil could test Him. So parang sa biglang tingin, para talagang may contradiction. Sino bang ating papakinggan? Si James o si Matthew? I say both. Why? Because both books, both chapters and verses are biblical. Hindi dapat pagpilian at lalo hindi dapat pag-awayin. Does God change His mind? Nagbabago ba ng isip ang Diyos? The eternal God of Israel isn't a human being. He doesn't tell lies or change His mind. Exodus 32:11-14, Moses tried to get the Lord God to change his mind. So even though the Lord had threatened to destroy the people, He changed His mind and let them live. So, Samuel or Exodus, syempre, both. Kasi pareho ring biblical. Does God allow graven images to be made? Pinapayagan nga ba ng Diyos ang mga imahen? Exodus 20 verse 4, do not make idols that look like anything in the sky or on earth or in the ocean under the earth. Pinapayagan ba? Exodus 25:18-19, nung ipinapagawa ng Diyos kay Moses ang Ark of the Covenant, ang sabi niya, hammer out 2 winged creatures of pure gold and fasten them to the lid at the ends of the chest. So ang Diyos mismo ang may instruction na lagyan ng mga imahe ng anghel ang taklob o ang ibabaw ng Ark of the Covenant. And this one artist's rendition of how it might have looked like. So pwede ba o hindi pwede? Apparently, dapat natin parehong panaligan dahil parehong sinabi sa Biblia. Sa paggawa ng templo ni Solomon, 1 Kings 6:27, Solomon put them next to each other, meaning the images of the angels, in the most holy place. Their wings were spread out and reached across the room. So meron ba talaga? Yes. Pinagbawal ba? Pinagbawal pa rin. So saan nga ba tayo lalagay? Ba't mo kailangan mamili? Pareho naman nasa Biblia. Si Jesus,
When he sent out the disciples on missions, were the disciples asked to bring a walking stick? Matthew 10:10, and don't carry a traveling bag or an extra shirt or sandals or a walking stick. So no, huwag magdala ng tungkod. Mark 6:8, he told them, you may take along a walking stick. So yes, Matthew or Mark, I say both. Siguro mga kapatid, sa inyong pag-aaral, sa pagbabasa-basa nyo sa internet, ng mga libro, nakikita nyo na yung ganyang mga criticism. Sinasabi nila, ang daming inconsistencies ng Bible. Paano ka maniniwala dyan? Let's go on. Did anyone else go to heaven other than Jesus? John 3:13, no one has gone up to heaven except the Son of Man who came from there. 2 Kings 2:11, Elijah and Elisha were walking along and talking, when suddenly there appeared between them a flaming chariot pulled by fiery horses. Right away a strong wind took Elijah up into heaven. So, wala pa daw nakapunta roon, pero si Elijah naman, nauna na pala. Did Jesus want to make disciples of Jews only? Talaga bang mga Hudyo lang ang gusto ng Panginoon na paglingkuran at gawing mga disipulo? Matthew 15:24, Jesus said, I was sent only to the people of Israel. Yet Matthew 10:5-6, Jesus sent out 12 apostles with these instructions. Stay away from the Gentiles and don't go into any Samaritan town. Go only to the people of Israel. So pang-Israel lang ba siya? Yes, according to those verses. But Matthew 28:19, go to the people of all nations and make them my disciples. No, hindi lang siya exclusive, pang buong mundo pala. So, Matthew or Mark? Both. Kasi parehong nasa Biblia. Will Jesus return in His disciples' lifetime? Bago nga ba mamatay yung mga disipulo niya at mawala sa mundo, magbabalik na siya? Luke 21:32, you can be sure that some of the people of this generation will still be alive when all of this take place. So, darating? 2 Peter 3:4, didn't your Lord promise to come back? Yet, the first leaders have already died, and the world hasn't changed a bit. Luke or Peter? Lifetime ba ng apostles or not? Is Jesus equal to God? Isang raging issue ng maraming iba't ibang relihiyon. John 14:28, if you really love me, you should be glad that I am going back to the Father, because He is greater than I am. At laging pinanghahawakan nito ng mga nagsasabing inferior si Jesus sa Diyos Ama. So is Jesus equal to God according to this verse? No. John 10:30, sabi naman niya, I am one with the Father. And to be one means to be equal. John 49, if you have seen me, you have seen the Father also. In Colossians 2:9, God lives fully in Christ. So equal? Yes. John or John? Kaya nakikita nyo, maraming pagtatalo ang mga relihiyon. Nagbabangayan, kung isa nagpapatayan pa. Was Jesus the first to rise from the dead? Acts 26:23, I told them how the Messiah would suffer and be the first to be raised from death, so that He could bring light to His own people and to the Gentiles. First, John 11:43-44, when Jesus had finished praying, He shouted, Lazarus, come out. The man who had been dead came out. So si Lazarus, bumangon na mula sa kamatayan bago pa man si Jesus. And there were many others. Anak ni Jairus, anak ng biyudang babae sa Nain, yung anak ng babae sa Shunem, yung anak ng biyuda sa Tishbe, etc., etc. Alin na nga ba? Did the disciples know that Jesus was going to rise from the dead? John 2:22, and when He was raised from death, His disciples remembered what He had told them. Then they believed the scriptures and the words of Jesus. Yes, alam nila. Pero sa John 20:8-9, the disciple who got there first then went into the tomb, and when he saw it, he believed. And that time Peter and the other disciples did not know that the scripture said Jesus
would rise to life. So no, John or John. Did John the Baptist know that Jesus was the Messiah? John 1:34-36. I saw this happen, and I tell you that he is the Son of God. The next day, John was there again, and two of his followers were with him. When he saw Jesus walking by, he said, "Here is the Lamb of God." So sabi ni John, ako nagpapatotoo sa inyo, nadinig ko ang tinig ng Diyos Ama sa langit, at sinasabing siya na nga ang Mesiyas. At nung naglalakad si Jesus, sabi niya sa mga followers niya, ayan, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At ang mga followers niya, iniwan siya at sumunod kay Jesus. At sabi niya, He must increase, I must decrease. So alam ba niya? John 1 says yes. But Matthew 11:2-3, John was in prison when he heard what Christ was doing. So John sent some of his followers to ask Jesus, are you the one we should be looking for? Or must we wait for someone else? So dito naman, mukhang hindi niya alam. Did Paul's companions hear the voice that called him in Damascus? Kasi si Paul, nalaglag sa kabayo, may nadinig daw na tinig mula sa langit. Acts 9:7, the men with Saul stood there speechless. They had heard the voice, but they had not seen anyone. Acts 22:9, the men who were traveling with me saw the light, but they did not hear the voice. So narinig o hindi? At isa pa, napakahalaga mga kapatid, is all scripture inspired by God? Ang lahat-lahat ba ng bawat tuldok, kudlit, salita, taludtod sa Biblia ay talagang galing mismo sa Diyos, inspired and powerful? 2 Timothy 3:16, everything in the scriptures is God's word. All of it is useful for teaching and helping people and for correcting them and showing them how to live. Yet, mga kapatid, Satan talks in scripture. Marami siyang kasinungalingan, pandarayang sinabi doon. Word of God ba yun? Many liars in the Bible talked also and said their lies. Mistaken people talked and taught in Scripture. They taught in Scripture as well. And even Paul, who wrote many letters, says that at times, he talked only out of personal opinion. Tulad ng sabi ni Paul sa 1 Corinthians 7:12, to the rest I say this, I, not the Lord. In other words, ako lang nagsasabi nito, hindi ang Diyos. So it was a personal opinion. 2 Corinthians 11:17, sabi rin ni Paul, in this self-confident boasting, I am not talking as the Lord would, but as a fool. So itong aking mga pagmamalaki sa inyo, hindi ganito ang paraan ng pagsasalita ng Diyos. Paraan to ng pagsasalita ng isang hangal, at ako'y nagsasalita ngayon bilang isang ganon. So, anong attitude natin sa lahat ng ito? Mahalagang pag-usapan. Kasi pag hindi natin pinag-usapan, ibinabato-bato lang sa atin ng mga outsiders, yung ganitong mga argumento, at kumisa, nagpapanggap na lang tayo hindi natin nakikita, o kakaroon tayo ng mga pagdududa at pag-iisip. Etong mahalaga mga kapatid, ano ang matututunan natin sa mga parang tinatawag na itong contradictions? What the seeming contradictions in the Bible can teach us? Marami pa yan, ang dami-dami pa. So itatapon ba natin yung Biblia? Susunugin ba natin yon? O patuloy nating lalong pahahalagahan kung naunawaan natin kung ano ang mga leksyon na maaaring makita dito? Hindi naman natin maitatatwa, nandun talaga yung chapter, yung verse, yung book. What will we do with this? There is one realization that can help us make more use of the Bible and to allow it to help us more. The truth is not always just a point. It could be more than one point. Truth is not always the. It could be a. Halimbawa mga kapatid, may nagkwento sa inyo, pinsan ninyo, galing sila sa isang handaan. Sabi ng isa, alam mo, ang kinain namin doon, kaong. Kaong, sarap. Meron namang isa, hindi ang kinain namin, nata de coco eh. Nata de coco. Magkaiba yata ng kwento tong dalawang babaeng to. Ang totoo, munggo. Munggong pula ang kinain namin. So, maraming truths, di ba? Pag-aaway-awayin mo, yun naman pala ang kinain ng mga babaeng to, halo-halo.
Kanya-kanya lang ng presentation, ng anggulo, ng mukha, ng kulay, ng hugis, nung pagkaunawa nila sa kanilang karanasan. Dapat ba silang pag-away-awayin? Yung pala, pag malawak ang paningin mo, tama namang lahat. Mukha lang mali pag sobrang kitid ng iyong pananaw. Dahil maraming mukha, maraming hugis, maraming tunog ang katotohanan. Hindi lang isa. When two verses seem to disagree, take both as biblical. Parehong may book, may chapter, may verse, di biblical pareho, ba't mo pag-aawayin? Ba't mo pa-problemahin? Note that biblical does not always mean authoritative or absolute. Kasi kung yung nagsalita, hindi naman reliable, nakarecord pa rin sa Bible, di ba? Sabi ni Satan, you will not die when you eat it. And yet Adam and Eve actually spiritually died. So, kung mo ba nasa Bible, gagawin mo ng pamantayan sa buhay, tatanong mo rin, sinong may sabi? Bakit sinabi? Anong circumstances ng pagkakasabi? Anong pakahulugan sa salita? Tulad pag sinabi ng Old Testament, sabi ng Diyos, I hate divorce. Tapos sabi ng New Testament, Jesus Christ does not like divorce. Anong kahulugan ng divorce noon sa divorce ngayon? Kasi yung Old Testament divorce, masyadong kawawa yung babae, sobrang dehado. Kaya pag sinabi ng Diyos na I hate divorce, ang tunay niyang sinasabi, I hate the abuse of women that is happening because of these faulty ways of divorce that men abuse. So ang tunay na hate ng Lord doon, hindi yung divorce, but the use of divorce to abuse women. Kasi yung mga lalaki noon, ayoko na sa'yo, divorce ka na, tapos na. Kaya sabi ni Moses, at least bigyan nyo ng certificates of divorce. Para kung gusto nilang mag-asawa uli, mayroon silang patunay na didiborsyon nyo na. May mga lalaki ng Old Testament, didiborsyon yung asawa nila ng one night. Kinabukasan, aangkinin nila uling asawa. Yung pala gusto lang nilang sumiping sa ibang babae nung gabi na yon. Ngayon, para technically hindi sila nagkasala, divorcee naman sila noon, so hindi adultery yon. So sobrang na-abuse yung mga women. So sabi ng Lord, I hate divorce. At sabi naman ni Lord, kaya lang kayo binigyan ni Moses ng divorce kasi inaabuso nyo masyado. At least nilagyan nyo ng regulasyon para hindi exaggerated yung abuse. At pag sinabi ni Lord na I hate divorce, ang ibig sabihin nun yung divorce that is only what? Beneficial to the man. May konteksto yun eh. So yung bang salita noon at salita ngayon, pareho? Hindi naman lagi, di ba? Nung araw nga yung bread, yung nabibili mo sa Batangas Bakery. Pero ngayon yung iba ang tawag sa pera bread. Just a few years ago, yung grass kinakain ng kabayo, ngayon biglang nangying marijuana. Alam nyo nung araw, yung chick, yung maliit na manok, ngayon babae. Nung araw nga, yung mouse, yung kinakain ng pusa eh. Ngayon, yung ginagamit sa computer. Libu-libong taon pa, yung mga salita sa Bible, ganun ba talaga ang pakahulugan nila noon sa pakahulugan natin ngayon? So kung ipinagbawal noon, bawal ba ngayon? O dapat nating unawain kung anong kahulugan ng pagbabawal na yon? Si Paul, tulad ng binanggit natin kanina, 1 Corinthians 7:12, to the rest I say this, I, not the Lord. If any brother has a wife who is not a believer, and she is willing to live with him, he must not divorce her. So sasabihin mo agad, you must not, sabi ni Paul. Pero sabi niya, I, not the Lord, says this. Opinion ko lang to. Kung gusto niyo sundin, di sundin niyo. Kung hindi, ako lang ang nagsasabi nito. Kapwa niyo lang ako tao. It was an opinion. And the epistles, even the gospels, are full of opinions of the people who spoke or who wrote them. So sinasala mo, alin dito ang gagawin kong amo sa buhay, yung pala naman opinion lang. O utos ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng barko, nabasa mo, gagawa ka ngayon. Ikaw ba si Noah? So dapat ina-apply mo, naiintindihan mo buong buo, bago ka lumuwag o sumikip sa buhay mo dahil baka unnecessary yun. So that's important, katulad ng sinabi ni Paul sa 2 Corinthians 11:17, in this self-confident boasting, I am not talking as the Lord would, but as a fool. So what he was going to say was not reflective of God's character. So what do you do with that? Isa pang nating dapat matutunan mga kapatid, pag parang may contradiction, truth is not always in the form, but in the essence. In other words, numerical or factual precision was not
the main goal of the Bible writers. Remember na bago na isulat ang Biblia, ito muna ay sinasabi ng mga matatanda sa mga bata, ikinukwento, nire-recite, sinasaulo, nagpapasalin-salin. Pati ang mga sinabi ng Panginoon noon, nung siya nagtuturo, wala namang tape recorder, wala namang sekretarya na nagsulat niyan, walang diniktahan. Tinuro niya na itinuro, paulit-ulit niyang itinuturo sa iba't ibang lugar. Kaya nung lumaon yung mga disciple niya, pag nagtuturo, inaalala nila ang turo ng Panginoon at kino-quote nila. Hanggang nagtandaan na sila, may next generation na naman ang naturuan sila, nagtuturo rin. At nasabi ng mga taong, teka, nauubos na ang mga matatanda na talagang nakakaalam ng mga katuruan na yan. So isulat na natin ang nagugunit at naaalala pa natin. That's why it was written. So, ang mahalaga, hindi mo pag-away-awayin yung mga numbers, mga precision na mga kung ano-anong lugar, mga panahon. Kasi it was recalled from memory. And not all memory is 100% precise. So truth is not always the form, but in the essence. And truth is not always in the body, but in the spirit. What do we mean? Halimbawa sa Matthew 14:20-21, sabi doon, there were 12 large baskets of leftovers, and 5,000 men ate. Pero sa Matthew 15:37-38, biglang 7 large baskets, at 4,000 men na lang yung kumain. So sasabihin mo, hindi naman reliable yung Bible. Doon sa isa 5,000, doon sa isa 4,000. Tapos yung isa 12 baskets, yung isa 7 baskets na lang. So itatanong mo sa sarili mo, were these 2 different events? Or 2 reports of the same event? Is this coming from 2 different oral traditions? But then you ask yourself, ano ba talagang mahalaga? What really matters? The specific and exact number of the crowd, or the miracle that happened and the general truth behind it? Which is really true? Version 1 or version 2? Or the general agreement of the 2 versions na kahit yung isa 4,000 daw ang kumain, yung isa 5,000 daw ang kumain, isa lang ang katotohanan, libo-libo ang kumain. At isa lang ang katotohanan na pakain ni Lord ang libu-libong mga tao na wala namang pagkain pinanggalingan, kundi 2 pirasong isda at 5 pirasong maliliit na tinapay. So what is the important truth there? The precision of the numbers or the agreement of the stories that Jesus was so great that He was able to multiply little food to become so much that so many people were able to eat. Does it matter how many? Or will you look at the validation of the general truth and say, totoo nga, 2 kwento, magkaiba lang ng konting detalye, pero pareho ng diwa. That Jesus is great, that Jesus did a miracle, and so many people were able to eat, and the truth is that the Lord will always satisfy our needs beyond the available resources. So will you settle for factual precision? Or will you go up above it and say, what is the real story here? At yan ang ating pag-usapan. That Jesus performs miracles. That Jesus could fill people's needs, no matter what details. Another thing to learn, when we are confronted with issues like this, that a verse is not all there is about certain truth. Hindi lang makikita sa kaisa-isang verse ang lahat ng buong katotohanan. Parang yung batang matagal ng kwento na naguhukay ng maliit na butas sa tabi ng dagat, sa buhangin, hinuhukay niya yung buhangin ng kanyang kamay. So meron ng maliit na butas doon sa dagat na ganon, maliit na hukay. At may dumaang matanda, sabi, aanin mo ang butas na yan anak, ang hukay na yan. At sabi niya, ilalagay ko po dito lahat ng tubig ng malaking dagat na yan. Pwede ba yun? Can the whole truth be contained in one sentence, in one verse? The obvious answer is no. Another verse, other verses could also speak another way, speak in other ways on the same matter. Napakahalaga nating isipin na hindi lang nakakontain sa isang verse. Katulad ng buong pagkatao mo, hindi lang contained yon sa isa mong organ, sa isa mong cell, because every cell of your body contains your genetic makeup. So hindi lang isang piece of cell ang magde-define sa'yo, anywhere makakakita ka pa rin. Napakahalaga na hindi lang yung isang verse ang pagbabasihan mo ng lahat-lahat, tapos i-ignorin mo na yung iba.
Napakaraming kakahanapan ng katotohanan. Tulad halimbawa, when the Bible speaks in many ways, Numbers 12, 6-8, I, the Lord, speak to prophets in visions and dreams. But my servant Moses is the leader of my people. He sees me face to face. And everything I say to him is perfectly clear. You have no right to criticize my servant Moses. Anong sabi dito ng Panginoon sa magkapatid na Aaron at sa kanilang kapatid na babae na nagre-rebel kay Moses? Sabi, kayong dalawa ha, hindi na kayo nang ilabot na kalabanin si Moses? Pag ako, yung mga propeta kausap ko, mga panapanaginip lang, vision, hindi malinaw. Pero yung Moses na yan, humaharap ako dyan, mukhaan kinakausap ko. Ang linaw-linaw ng sinasabi ko sa kanya, wala kayong karapatan na i-criticize siya. What is the story here? Na iba-iba ang revelation ng Diyos kahit sa mga propeta. Iba-iba ng linaw, iba-iba ng tindi, iba-iba. Kaya kuminsan, nagmumukhang magkakaiba sila na sinasabi. Kasi hindi rin nila lubos na nauunawa yung nakikita nila, inire-report lang nila. Bakit ganon? Sa gusto ng Diyos na ganon Meron siyang gustong pagpaliwanagan ng kay linaw-linaw, tapos sa iba malabo-labo lang ng konti. Kaya may 5 taong nagbasa ng the same verse, yung iba may naintindihan, yung iba wala, yung iba super intindi. Kasi kanya-kanya ng revelation ng Diyos choice niya yun. Ngayon, si John, the beloved, mamamatay ba siya bago dumating ang Panginoon o hahaba ang buhay niya at iintay niya ang pagdating ng Panginoon? Pinroblema yan ng ibang apostles. John 21:22, Jesus answered, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. So in other words, sabi na rin, ano ngayon sa inyo kung ano yung gusto ko para sa kanya? Kailangan ba maintindihan nyo yon? Sumunod na lang kayo na kay Jesus na yon. Not only there's one way to speak, not only that there's one story, no? Namnamin niyo ito, yung paglikha sa tao. Genesis 1:26-27, God said, now we will make humans and they will be like us. So God created humans to be like Himself. He made men and women. Sa unang report ng Genesis 1, nilikha ng Diyos sabay ang babae at lalaki. Malinaw yan. Kahit anong version ang basahin ninyo. Pantay. Parang yung ating sinaunang kwentong malakas at maganda, sabay silang lumabas sa isang buho ng kawayan. Now, how about another reading? In the following chapter of Genesis, just the next chapter, Genesis 2:7, then the Lord God formed a man, isa na lang from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Genesis 2:18, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. So clearly, nag-iisa naman ngayon. Genesis 2:21-23, so the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, this is now the bone of my bones and the flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. So ngayon naman, una yung lalaki. Among the two versions, guess which became popular in Israel? The second one. Israel being a male-dominated society. And it led to a very different cultural development. But Genesis 1 and Genesis 2 offer us two accounts of the creation. Siguro marami sa inyo hindi nyo na nabalitaan yung una, no? Kasi talagang popular na popular yung pangalawa. Two creations ba to? Or two creation stories? Or two traditions telling the same story two different ways? The Bible did not explain, so just take it as biblical. Maraming ganung pagsasalita sa Bible Hindi ganung kalinaw. Mahiwaga. Paano nyo ilalagay ang buong dagat sa isang maliit na hukay? How can a finite mind totally comprehend an infinite God? How can
the boundless universal messages from heaven be contained in the languages of people? How can the language of angels be translated into Cebuano or Hiligaynon or Bicolano? Magkakaroon yan ng translational problems and limitations. Kaya naman sinabi sa Romans 6:19, I am speaking in human terms because of your natural limitations. Siyempre, tao kayo, pwede ko lang kayong kausapin sa mga salitang alam nyo. Halimbawa, may baby, kinausap nyo, gaano karalinaw ang magiging usapan nyo nun? Siyempre, hanggang kayang unawain lang ng baby. Kung malaki ang agwat ng baby sa nanay, gaano kalaki ang agwat ng tao sa Diyos para maunawa yun ng lubos? May aso kayo, nakakausap nyo naman, sit, stand, sleep. Pero pwede bang sabihin, alam mo, medyo masama ang loob ko ngayon, nagdaramdam ako, pwede bang alu-aluin mo ako ng konti? Hindi na niya kaya yun, di ba? So, may limitasyon. Kaya ang sinasabi mo lang sa aso, sit, stand, good, bad boy. Ano ang limitasyon pag kinakausap tayo ng Diyos? Malaki. Kaya the same verse, Romans 6:19, sinabi ng Weymouth New Testament, your human infirmity leads me to employ these familiar figures. And the Message version says it this way, I am using this freedom language because it is easy to picture. So pag sinabing merong lumilipad na anghel, ganun nga ba yun? May pakpak, may mga balahibo, o may iba pa bang sinasabi na yun lang kasi ang alam natin ay anghel. So yun ang gagamitin na terminology. Gaano kalaki ang pangunawa. Kaya dapat nga ang hinahanap mo yung diwa, yung espiritu, hindi lang yung letra, hindi lang yung forma. Kasi baka lumiit ang yung pangunawa. Biblical language is a concession. It is an accommodation of people's limits. Kaya mahalaga na may spiritual dimension ang pagbabasa, ang pag-aaral, ang pangunawa nito. Kasi maraming paraan ng pagsasabi, maraming paraan ng pagbasa. May mga nagpipilit naman, literal lang daw ang pagbasa sa Biblia. The Bible is a literary work. Naturally, may mga bagay dyan na literal, pero sobra kang malilimit pag ginawa mong literal lahat dahil marami talaga symbolic. Ang Panginoon nga may sasabihin, ang akala ng mga disciples niya, literal, kaya hindi nila naintindihan, yung pala talinghaga. Alam nga naman tanggalin mo ang talinghaga sa pag-unawa. Talaga bang matalinghaga magsalita yung matatanda noon? Una, maririnig nila ang mensahe ng Diyos, maybe in a spiritual language. Pero paano nila gagamitin sa wika nila? Pipili na sila ng mga limited words and vocabulary to write it. And yet, the way they write and they choose the words, matalinghaga pa rin. Dahil ganun talaga yung matatanda nung araw. Mga paligoy-ligoy, matatalinghaga, paulit-ulit. So may challenge na naman how to understand it now in our present generation. Yung bang sinasabi ng lola mo is what you think she's saying? Sabi ng lola mo, lagi ka na lang gabi-gabi nang umuwi. Di ba? Nagagalit ka ngayon, ang higpit ng lola mo, pero ang tunay niya palang sinasabi, inip na ako, miss na kita, sana aga-agahan mo naman ang dating mo. Pero iba yung words. That's what we mean, letter and spirit of the ideas. Masalimuot na gawain para umunawa ng mga spiritual na mga mensahe. Again, ang gagawin mo lang, kung may parang hindi nagkakasundong verses, huwag pag-awayin ang verses at huwag ding pag-awayin ang versions. Meron pa magtatanong, ito lang po bang isang X version na ito? Ang tanging kaisa-isang authorized, powerful, and blessed by God? Ang daming ang version, basahin mo lahat para kung ano yung hiyang sa'yo na language, ano yung kaya mong maintindihan na terminology, di yun ang bagay sa'yo. Yung iba kasi nilimit na nila yung salita ng Diyos, literal lang, at nilimit pa nila yung Biblia, isang version lang, kaya committed ang pag-iisip. Kaya ka ba naman patayin ng ibang verse? Sabi ng isa, huwag kang magbabasa nitong version Y, kasi may mga mali-maling words dyan. Pero kaya ba akong patayin ng a few maling words? Because the same idea will be discussed in another book, in another chapter, in another verse, paulit-ulit. Kaya meron mang 2, 3, 5, 50 imprecise translations of the same idea sa natitirang 2,000 pang mga verses talking about it. Lalabas pa rin yung dapat lumabas. The Word of God is unpoisonable. Dahil parang gin siyan. Bawat book
bawat chapter, bawat verse, actually talk about the same thing. God's love for us, God's salvation, and the work of Jesus that people look forward to and backward to. Kahit ano pang basahin mo, doon ka rin uuwi. Kaya may mga words man halimbawa na iba yung translation ng King James, iba yung NIV, iba yung CEV. Huwag niyo pag-away-awayan, di basahin niyo lahat para makita niyo yung mas malawak na trabaho ng mga scholars. Importante, hindi ka limited to one verse. May mga relihiyon, one verse lang talaga tinutungtungan nila, yun na. Tapos one version lang ang binabasa, yun na. Paano kung ang tanda-tanda na nung version? Na yung chick ay manok, na yung bread ay tinapay, at hindi nag-adjust sa modern language, mawawala ka na. Isang lesson mga kapatid, pag nakakita tayo ng parang mga pagkakaiba-iba, do not kill or die for just one verse or for just one version. Beware of one verse theology. Do not let one verse make you so sure. Look at other verses that talk about the same thing. Katulad ganon, 4,000 o 5,000, doon mo pag-aawayan, ang mahalaga lahat sila above 3,000. Hindi pa ba sapat yun? O ang kumain, di ba? Ang natira, 7 baskets o 12. Does it really matter? Bakit tayo mag-aaway dyan? Ang mahalaga, ang daming natira. Do not let one verse make you judgmental. Pag nakakita kayo ng mga judgmental people, usually one verse theology yung mga yun. Yun lang isang verse, doon lang sila nakakapit. Wala nang iba. Don't let one verse make you cruel or unkind. Because another verse on the same topic could teach or allow you to be kind and accommodating. Bakit may mga mahihigpit at may maluwag? Parehong mananampalataya. Bakit may mabagsik at mayroong nourishing? Bakit may malupit at may maawain? Pare-parehong believers. Kasi pare-parehong meron silang pwedeng tungtungan sa Bible eh. Kaya lang ang problema, pinipili lang nilang tumungtong sa isa at hindi nila tinutungtungan lahat. Halimbawa, Numbers 15, 32 to 36. When the Israelites were in the wilderness, a man was found gathering wood on the Sabbath day. Those who found him gathering wood brought him to Moses and Aaron and the whole assembly, and they kept him in custody because it was not clear what should be done to him. Then the Lord said to Moses, "The man must die. The whole assembly must stone him outside the camp." So the assembly took him outside the camp and stoned him to death, as the Lord commanded Moses. Pinagbabawal magtrabaho ng Sabado. May nahuling isang bata, nangangahoy, nangunguha ng mga tuyong kahoy panggatong, Sabado. Parusa, stone to death. So yung mga mahigpit, pwede nila tungtungan. Stone to death everybody, kasi may verse. So put the Sabbath breaker to death, or break the Sabbath to give life. As in Mark 2, 23 to 27. One Sabbath, Jesus was going through the grain fields, and his disciples walked along. They began to pick some heads of grain. Pareho lang ng kwento. Sabat yung nauna, namulot ng mga kahoy. Ito naman, Sabat pa rin, namitas ng makakain. The Pharisees said to him, "Look, why are they doing what is unlawful on the Sabbath?" He answered, "Have you never read what David did when he and his companions were very hungry and in need? In the days of Abiathar, the high priest, David entered the house of God and ate the consecrated bread, which is lawful only for priests to eat. And he also gave some to his companions. Then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath." Isang lalaking nangangahoy, pinatay. Same day, Sabbath, namimitas naman ng bungang kahoy ang mga disciples at sabi ng mga pare, dapat patayin yan Sabbath. Sabi ni Lord, basa kayo ng basa ng Bible, hindi nyo ba na basa yung tungkol kay David noong unang panahon? Nagutom, walang makain, pinasok yung templo, at kinain yung tinapay na para lang sa mga pare na nandun, banal na tinapay, nasa altar.
At hindi siya na siyang kumain mag-isa, pinakain niya sa hukbo lahat ng mga tinapay ng pare. Napagalitan ba siya ng Diyos? Hindi. Tapos sabi ni Lord, alam niyo ba na ang Sabat itinuro para sa kabubuti ng tao? At hindi yung Sabat ay Panginoon ng tao? So, sino ngayon susundin niyo dyan? Patayin o hindi patayin? Kaya merong maluwag at may mahigpit kasi namimili ng tutungtungan. Parehong may verse. Jesus affirms David's questionable act. Bakit kaya ipinadala si Jesus? Kumpleto naman ang mga nakasulat. Kumpleto ang dami-dami mga propeta. Bakit ipinadala? Kasi sobra nang naligaw ang tao, ang nangibabaw na nang nagibabaw sa kanila, legalismo, judgmentalism, legalism, ibinalik ni Jesus ang pananalig sa kabaitan ng Diyos, hindi sa kahigpitan. Kasi kung okay na yung dating system, ba't pa ipinadala si Jesus? Sabi sa Bible, in the fullness of time, God sent forth His Son. That the Son is the complete revelation of the Father. In fact, so yung palang mga misrepresentations na ginagawa ng mga sobrang higpit noon is not the actual and real essence of God. So Jesus had to be born to represent God once more and bring people back to the love and the tenderness and the acceptance of God. Mark 2:27, isang version lang, Jesus finished by saying, people were not made for the good of the Sabbath was made for the good of the people. So mayroong banal na tinapay para lang sa mga pare, nagugutom na yung mga tao, di kainin, sabi niya, kaya ang pagkain, ano bang mahalaga, mamatay sila sa gutom, para huwag nilang gagalawin tong consecrated bread, o kainin nila, gumawa na lang na ibang tinapay uli. Alin ba ang mahalaga? Legalism o yung practical need ng mga tao? Galatians 4:4, but when the time was right, God sent His Son. Right for what? Right for balancing, for correction, for return to the spirit of the law, because people were so tied to the letter of the law. Matthew 17:5, while Peter was still speaking, the shadow of a bright cloud passed over them. From the cloud a voice said, "This is my own dear Son. I am pleased with Him. Listen to what He says." And this is the God the Father in heaven. So natutuwa ang Ama sa ginagawa at itinuturo ni Jesus. Ano ba yung mga ginawa itinuro niya? Nag-miracle siya kahit Sabat, nagtrabaho siya kahit Sabat. Ibig sabihin, user-friendly dapat ang ating relasyon sa Panginoon. Hindi yung na-oppress ka. Maunawain, mapagmahal, mapag-aruga. At sabi ng Father, obey the Son. Anong ibig sabihin nun? Obey the Son in spite of and above any prophet or disciple or apostle or leader. Pag may nakita kang religious teaching, lagi mong sasabihin, anong sabi ni Jesus tungkol dyan? Yes or no? Yes o di yes. Kahit ang sabi ng sino man dyan ay no, sabi ni Jesus yes. Accept ba o reject? Sabi ni Jesus, accept. Di accept. Kahit sinasabi ng iba, reject. Anong sabi ni Jesus tungkol dyan? Walang sinabi. O di hindi siguro ganun kahalaga, hindi niya inungkat. Bakit natin pa na problema ngayon? Di quiet na rin tayo. Because you must obey the Son. The Son is the way, the truth, the life. Leviticus 20:10. Tingnan nyo ito. If any of you men have sex with another man's wife, both of you and the woman will be put to death. Pero ng panahon ni Lord, yung woman na lang ang pinapatay. Hindi rin nila sinusot yung mong law. Kasi yung mga men ang dominant sa society So babae na lang babatuhin. Pinabato ba ni Lord? Ang gusto ng mga tao, death to sexual offenders and sinners. Obey this or obey Jesus? Kay Jesus, let the sinless kill the sinner. Therefore, no one could kill the sinner. John 8:7, nang yung babaeng nahuli sa pangangalon niya ay dinala kay Jesus, tinatanong nila, babatuhin ba ito ngayon ayon sa ating mga batas? They kept on asking Jesus about the woman. Finally, He stood up and said, if any one of you have never sinned, then go ahead and throw the first stone at her. Effectively, the Old Testament says death to the adulterer, and Jesus says no death for the adulterer. And remember, God in heaven said, obey my Son. Christian, how much do you obey Jesus? O sa ating pagiging legalistic, judgmental, hindi na pala si Jesus ang nasusunod natin, Pharisee na. Priest na pala, o modern day Pharisee. Deuteronomy 21:18-21, Moses said to Israel,
A father and a mother may have a stubborn and rebellious son who refuses to obey them even after he has been punished. If a son is like that, his parents must drag him to the town gate where the leaders of the town hold their meetings. The parents will tell the leaders, "This son of ours is stubborn and never obeys. He spends all of his time drinking and partying." The men of the town will stone that son to death because they must get rid of the evil he brought into the community. O baka may anak kayong mahilig mag-party, umiinom, dali nyo rito, let's stone the child to death. Payag kayo. Sabi naman sa Ephesians 6:4, influenced by the love of Jesus, parents, don't be hard on your children. Raise them properly. Teach them and instruct them about the Lord. So don't be hard. So babatuhin nyo or not. Kaya may mahigpit, hinahawakan yung pambabato. Kaya naman merong mas maluwag, ito yung pinangahawakan. Pareho lang naman biblikal. Saan naman nyo gustong tumayo? Kaya yung mga nagsasabi, Pastor, di po ba yung mga sexual offenders, mga blah blah blah, kailangan stone to death? O yung anak mong makulit, dalhin mo rin dito, stone to death din natin. Ay, wag naman po. Bakit yung anak mo ayaw mong ipabato? Tapos yung sexual offender doon, gusto mong ipabato. So namimili ka lang ng i-apply mo. Kailangan di po ba sundin natin ang 10 Commandments, blah, 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 galit na galit sa mga kamag-anak na may mga rebulto, kailangan po palakulin, sirain, sunugin. O sige, pero bakit pumapasok kapag Sabado? Di sundin mo rin yung Sabat. Ba't ka namimili? Ang higpit-higpit mo sa konti na paborito mo because it favors you, bagay sa karakter mo, so pangahawakan mo yung verse to oppress others. Pero yung iba, hindi mo pinapansin. So anong gagawin natin? Obey the Son. Because God is well pleased with the Son. So what to do with conflicting verses? Huwag paglabanin. Huwag niyong hayaan yung mga kritik ng Bible na bigla na lamang tayong binabarabara tungkol sa mga ganito. Dahil sabi natin, ganyan talaga ang pagsasabi ng truth. It's not always just a point. There are many points. Huwag problemahin. Huwag gawing pampahina ng pananalig, kundi pampalakas. Saan natin gagamitin na may iba't ibang verses on the same thing? Gamitin sa ikabubuti. Gamitin sa kabutihan. Take the two extreme points as true and all the points in between as also true. What do I mean? Halimbawa, may idea A. Sabi ng idea A, dapat ang baptism ay immersion. Diba? May ganyan. May verses yan. Idea B, pwede ng sprinkling. May verses din yan, pinag-aaway-awayan niya ng mga Kristiyano, daang taon na. O di, may lagnat ka ngayon, di sprinkling na lang. Di ba? Ngayon gusto mo naman, may tubig, masarap naman maligo, di, immersion. Ngayon ayaw mo naman pa-immerse, marami-rami ng tubig, di, pouring, nasa gitna ka. Methodist, di ba? Pagka A, immersion, Baptist. Di ba? Pagka naman B, sprinkling, yung mga iba pa rin mga sekta. Ba't kayo mag-aaway? Pare-pareho may verse. Di kanya-kanyang trip. Gusto mo ng swimming, pouring. Gusto mo ng talagang lulubog ka pa, di immersion. Ganun yon. Salvation po ba, Pastor, nawawala o hindi nawawala? May mga verses talagang A na parang sinasabing nawawala. May B na hindi talaga nawawala. O ba't naman kayo mag-aaway? Ang tagal na niyan, di rin masisettle. Di gusto mong nawawala pala, at takutin mo sarili mo para lagi ka magpakabanal, di sa nawawala ka. Paano po yung mga member namin, pagka hindi na yun mawawala, nagiging tamad, di sabihin mo nawawala. Paano naman po yung mga member namin, kaya nawawala ka hindi, ang sisipag, laging malapit sa Panginoon, di bigyan mo sila ng peace, hindi nawawala. Pareho namang may verse why quarrel? So may makasalanan po, will we punish or will we forgive? Gusto mo ba na i-apply yung Old Testament? Batuhin natin. Gusto mo i-apply sa Panginoon? Sabi niya, forgive 70 times 7. Parehong may verse. Why quarrel? Mga kapatid, ang pagkakaiba-iba ng higpit ng mga Kristiyano, judgmentalism, legalism, hindi dahil sila'y banal. Dahil lang ganun talaga sila. Kaya ang pinipili nila, yung mga verses na bagay sa gusto nila. Parang namimili ka ng prutas, ito gusto ko, ito ayaw ko, ito gusto ko. Pero ang Bible, pakyaw. Lahat-lahat. Hindi mo pwedeng pagpili-pilian yan.
So conservative po ba ang gagawin naming music, organ lang, o yung may mga drums? Pareho namang may basis yan, di ko anong gusto nyo. Ang tatanda na po ng mga member namin, ayaw ng drum, di organ. Mga bata po member namin na iinip, di lagyan nyo ng drum. Bakit natin po problemahin yan? Hindi naman yan ang problema, yung letter of the music, but the spirit of the music. Are you making music for God? Yes. Does it matter kung anong instrument? Kaya may nagsasabi, naku, huwag kayong pupunta sa day by day, may tumatawag sila ng demonyo doon pag nagwa-worship kasi may gong. May dumating na ba? Tingnan nyo katabi nyo, baka naman meron nga, di ba? Meron ba? So ang point, saan yun galing? Ayaw lang nila. Pinalaki lang silang ayaw yun. Tapos magtatago sila sa saya ng Diyos. Sabihin, ayaw yan ng Diyos. Sila lang may ayaw. Siyempre may mapapanood silang verse. Yung kabila may verse din. So ano ba kayong klaseng Christian? Silent night, puro hymnals? O joy to the world, Christian? Does it matter? So anong mahalaga na governance sa isang church? Authoritarian ba? Yung may isa lang leader? O maraming mga board na ibinoboto? Democratic? Whatever helps you. Where will you stand? Stand where you could rest. Ba't ka naman pipili ng stand na nakakapagod? May pagpipilian ka naman na hindi. Pareho lang biblical. Stand where you could maximize good and minimize evil and pain. Yung mga tao, hirap na nga sa buhay. Gina-judge left and right, kinakawawa. Pagdating sa church, ganun na naman ang gagawin mo, ipupwera mo na naman dahil may nakaraan. Hindi mo papasalihin sa choir dahil dumaan na siya sa 3 lalaki sa buhay niya. So, pahirap na naman yan. Rejection na naman. Ba't pa nagka-church? Stand where you could be kind and accommodating. Stand where you could be better and kinder. Stand where you could be more like Jesus. So itatanong mo, kung si Jesus ang tatanungin niya ngayon, anong sasagot niya? Siya ang papipiliin, anong pipiliin niya? Remember, Christian tayo, and what we should do is put Christ back to Christianity. Kasi nanaig na naman yung mga Pharisees, yung mga tradisyon, yung mga bishop, yung mga kung sino-sino, na wala na si Jesus. Dapat ibalik si Jesus sa Christianity. Ngayon, kung may nagturo na sa inyo nung araw, may nauna ng ideya sa inyong isip, do not limit yourself to your known and preferred truth. Do not limit yourself to your brainwashed version of truth. Tingnan ninyo, kung maraming verses, take them all. Apply this principle to your religious faith. Quarreling denominations, quarreling schools of thoughts, and quarreling theologies, quarreling teachers and believers could both be right or both wrong. Hindi ko mo doon kayo member, iisipin nyo yan na yung tama agad. Dapat nag-iisip kayo talaga. Ang faith pinipili, hindi yan na mamana lang. Dinala kayo ng kaibigan nyo sa isang church, naging member kayo doon, kung anong paniniwala doon, yun na lang ang kakamatayan nyo. Kailangan, nag-iisip ka, kung patuloy mo yon o papalitan mo, para desisyon mo talaga, hindi lang minana. Because quarreling theologies could be both partially right or partially wrong. Or they could be wholly right and wholly wrong. Ganyan yung mga denominational truth, yung mga nakalagay sa mga statement of faith ng mga simbahan, kaya nagkakagulo-gulo. Pare-pareho namang may verse. The denominational truth of your local church could only be one of the many truths. Bakit kailangan mong ikaw lang ang tama and everybody will go to hell? Bakit kailangan mong sumaya na ikaw lang yung tama at lahat ay mali? Ba't hindi mo hanapan ng tama ang sarili mo at mali rin? At hindi lang mali ng kapwa mo hanapin mo rin yung tama sa kanya. Because no one is perfect. That means no one is perfectly right and no one is perfectly wrong. Dapat mag-mature na ang mga anak ng Diyos para matigil na yung mga religious wars na yan. Because truth is not always simple or simplistic. Truth could be very complex. John 18:37 to 38, nag-uusap si Pilate at si Jesus. Sila lang dalawa sa loob nung bahay kasi hindi pumasok yung mga nangako sa kay Jesus sa bahay ng isang Gentile. Sabi ni Pilate, "So you are king?" Pilate replied, "You are saying that I am king." Jesus told him, "I was born in this world to tell about the truth.
and everyone who belongs to the truth knows my voice. Pilate asked Jesus, what is truth? Ang lalim na usapan, ang ganda-gandang interview. Sabi ni Pilate, so, hari ka pala. Sabi naman ni Lord, ikaw ang nagsasabing hari ako. In other words, hindi ko sabi yan, sabi mo. Isinilang ako para magturo ng katotohanan. Yung kasali talaga sa katotohanan, madidinig ako at maintindihan. The unsaid is, yung talagang wala sa katotohanan, kahit anong mangyari, hindi niya ito maintindihan. Sabi bigla ni Pilate, ano ba ang katotohanan? Ang gandang usapan, dahil yan talagang dapat hinahanap natin sa buhay. Ano ba ang katotohanan? Hindi lang yung ano ba ang totoo. Ano ba ang katotohanan? Mas malaki yun Diba? Halimbawa, ano ba ang totoo? Babae, natulog ka ba sa ibang bahay nung gabi na yun na wala ang mister mo or not? Ang totoo, natulog ka. Pero ang katotohanan, either nagtataksil ka pala o nag-overtime ka ng trabaho doon. So, may totoo at may katotohanan. May spirit at may letter ang bawat bagay. Ang dapat tinitingnan natin yung spirit. Now, fundamentalism, dogmatism reduces truth to its most simplistic and limited form. Pinapababaw, pinapaliit, pinapakipot ng fundamentalism and dogmatism ang katotohanan. Ginagawa nila isang tuldok lang, ito lang, and everything else is wrong. And why is it right? Because we believe it is right. Because we like it, therefore it makes us right. So nakikita niyo yung selfishness ng dogmatism. Truth that is reduced, oversimplified, and manipulated could take the form of untruth. Kahit totoo yan, pag mali ang gamit, masama na rin. Parang gamot. Sabi, iinom po kayo nito, iinumin nyo lahat itong 30 tablets. Opo, ininom mo lahat sabay-sabay, namatay ka. Tama pa rin, ininom mo. The letter was followed, but not the spirit. The spirit says, isa sa isang araw. So, hindi ko mo tama yung ginagawa mo manually, methodically, tama ka na nga. But then, let's remember, Jesus is the way. Yan ang sabi ng John 14:6. And the Jesus movement was called the way. Hindi naman sila tinawag doon na Christianity Ang unang tawag, the way, yung daan. Acts 9:2, if he found any there who belonged to the way, he might take them as prisoners. So what is the way? The Jesus way is the way. Matthew 11:28-30 tells us of the Jesus way. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders, and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. This is the description of the ministry of Jesus, of the way of Jesus, and this should be the description of our ministries, how we deal with each other, and how we do church. What is the Jesus way? It is the kinder stand. It is the easier burden. Bakit papahirapin? Pwede naman padaliin. Sabi ng Lord, kung pagod na kayo sa relihiyon, pagod na kayo sa pagsunod sa mga hindi nyo naman masunod-sunod, pumunta kayo sa akin, magaan ang ipapagawa ko sa inyo. I am humble, I am gentle. It is the way that you would like to take when you or your loved one falls short of God's glory. Gagawa ka ng policy ng church. Anong gagawin sa mga batang hindi pa kasalay nagbubuntis? Di ang strict mo, blah, 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 blah. Pero itanong mo, kung nangyari sa anak mo yon, anong gusto mong policy? So you take the kinder way, dahil hindi lang yung anak mo ang lahat. Dahil tayo lahat ay galing sa Diyos, magkakapatid, magkakamag-anak. Paano mo gustong itrato kung kayo nagkasala at nahuli sa akto? Gusto mong kalad ka rin ka at ibisa sa lahat? Kung ayaw mo noon, mo gagawin sa iba. Sabi ni Lord, do unto others as you would have them do unto you. Kung ayaw mong usig-usigin ka pag nagkamali ka, ba't ka nang uusig? Kung ayaw mong i-bulletin board ka, ipulpito ka, ipahiya, bakit gusto mo mangyari sa kapwa mo yun? The Jesus way is the kind way.
But yan, if you want to be unkind, you can find a verse. You will always have a verse. Stone people to death. Kill them. But is that the Jesus way? Kaya nga ipinadala yung anak para timplahin ang sumobra, balansihin ang tumimbuang na at tumaob, at ibalik ang pag-ibig sa pananalig. Hindi lang yung literal at legal na mga do's and don'ts. 2 or more verses of the same story, of the same issue, of the same teaching. What do you do with that? Take both. Take all as biblical. And thank God because now you can choose where you like to stand. Dahil parehong meron. You will choose. You will choose a life verse. You will choose a way to deal with people. Choose that which is kinder, loving, nurturing, because it is the way of Jesus. Piliin mo kung ano yung hiyang at likas sa'yo, kung ano yung magaan. Bakit pipilitin mong Ingles ang service kung Taglis naman ang most of the people? Bakit pipilitin mo ng Ingles kung nandun ka sa Ifugao na nasa isa kang tribo doon na ang gusto nila yung kanilang wika? Dapat pinipili mo kung anong hiyang, kung ano yung user-friendly. Pare-pareho lang naman ang halaga yung mga languages, mga format. Ang mahalaga, alin ang magaan, alin ang hiyang, alin ang kapakipakinabang. Ito yun ang gamitin. May nagsasabi, Pastor, magpapapasok po ba tayo ng mga naka-jogging pants? Di po ba dapat dress? Marami nagja-jogging dyan, pauuwiin mo pa para magbihis. Buti nga attend. So ano yung maluwag? Ano yung magaan? Ba't ang arte-arte natin tungkol sa damit? Basta manuwag hubot-hubad dyan na naligalig na tayo nung dumaan siya. Bakit kailangan sobrang mahigpit? Sobrang maarte? No? Whatever you choose, whatever verse you like to live by, do not judge. Do not belittle, do not demonize the other choices and the other choosers. Respect your fellow believer. We are all fellow seekers. What we know is little, what we do not know is immense. A person who thinks he knows everything and says so is a dangerous person. Pare-pareho lang biblical. So both sides now. God gives you a choice. God is God of love. Sabi ni Jesus, I am truth and truth sets free. Ama namin, salamat dahil pwede namin harapin itong mga issue na ito from a very mature point of view na lalo namin kayong na-appreciate. Lalo namin na-appreciate yung Biblia. Maraming mga paraan ng pagkukwento, maraming mga estilo. Pero iisa lang ang mensahe, nilikha mo kami. Kaya nauna ang babae o ang lalaki o sabay, does it matter? Nilikha mo kami, galing kami sa inyo, at babalik kami sa inyo dahil sa ginawa ng iyong anak na Jesus na kami iligtas. Binigyan niyo ang mga tao noong unang panahon ng mga mahihigpit na mga batas dahil kailangan nila for nation building, dahil kailangan nila sa kanilang mga emergency needs. Pero ipinadala niyo ang inyong anak na si Jesus upang balansehin ang lahat ng bagay. At gawing bagay ang salita mo, hindi lang para sa mga Israelita, kundi para sa lahat ng tao. At salamat dahil dyan, napasama kami. Lord, teach us to be more mature in understanding your word and even more mature in applying them. And if we like to be strict, allow us to be strict only with ourselves, but allow us to be generous and kind and loving to others. Pagbulay-bulayan natin ng mga kapatid ang kahulugan ng mga pinag-aralan natin na ito, at kung ano ang magandang bunga nito sa pagbabasa natin, pag-unawa ng Biblia, pagtuturo nito at pagsunod sa mga nakasaad dito. Ama, buksan mo ang aming isip. Lahat kami magkaroon ng very beautiful and practical applications of what we have just heard. Father, be with us in spirit.